Mga kwento ni Felmo. Meron akong kaibigan noon. Nakatira lang sa likod ng bahay namin. Mga nasa ilang distansya ang layo mula sa likod. Nagiging kalaro ko ito palagi. Hanggang sa noong nag-edad 14 na taong gulang na ako, merong nangyari. Hindi ko lubos akalain na may matutuklasan ako sa haba ng panahon na pagsasama namin. Ako po si Jimboy. Nais ko lang bigyang buhay ang karanasan ko noon na masasabi kong maihahalin tulad sa mga naibahagi sa channel na ito. Nangyari ang lahat noong unang mga taon ng dekada 2000 sa lugar namin sa may bukiran ng Lawaan, Samar. Isang hamak na magsasaka po ang aming pamilya. Pero kahit papanay nakakaraos naman. Nakakapag-aral ako gayon din ang mga kapatid ko. Itong sinasabi kong kaibigan ko kasasalta pa lamang sa lugar. Hindi ko inaasahan na may apo pala ang kapitbahay namin noon na si Lola Ilay. Napapagala lamang ako sa likod ng bahay gawa ng napakahilig ko noon sa mga patibong. Marami kasi mga labuyo doon sa amin. 10 taong gulang pa lamang ata ako noon. Kuminsan kasama ko si tatay paterno, pero kadalasan ako lamang mag-isa. Yun na nga. Nasilayan ko ang batang ito na sa tingin ko ay talagang kaidaran ko lang. Nasa beranda yon ang bahay ni Lola Ilay. Nakadungaw tapos nakasimangot ang mukha nito na para bang galit sa akin. Hindi ko naman pinagtuunan ng pansin. Nang makarating ako sa unahan nakasalubong ko si Lola Ilay. Kako, sino yung bata na nasa bahay niya? Sabi nito apo niya umano. Doon na ito titira kasi nga wala ng mga magulang. Nagsimatay umano ang mga magulang dahil sa isang sakuna. Nagulat ako at naawa noon. Naiisip ko na napakasakit ng pinagdaanan ng batang yon. Pagka-uwi ko na, sumaglit ako sa bahay ni Lola Ilay. Itong matanda ito ay napakabait sa akin, sa pamilya namin. Palabiro at malakas makahirit ng pangungutya. Pero ito yung tipo ng pangungutya na hindi ka magagalit. Medyo malaki ang bahay ng matanda. Isang palapag lang pero nakaangat naman ang sahig sa may lupa. Nakita ko naman ang matanda noon, sabi ko nasaan ang apo niya. Hindi ko alam na nasa tabi ko lang pala. Nabigla talaga ako. Hindi ko nakita ito na paparating. Tapos pagkabungad ko ay naroroon lang pala sa kiliran ko. Ang sabi nito bakit daw at ano umano ang sadya ko sa kanya. Napasimangot ang mukha ko. May kabigatan ng boses tapos astang barumbadang postura. Nakaangat pang dibdib nito. Bumaba ng bahay si Lola Ilay tapos sinabing magpakabait daw itong apo niya. Pinangalanan niya ito pero tawagin na lamang nating Estoryo. Kala ko talaga mabigat ang ugali nitong si Estoryo. Pero biglang umisita tapos sinabing, "Biro lang naman po, Lola. Taga saan po ba siya?" "Diyan nakikita mo naman yung bahay diyan. Kanila yan. Yung nanay niya kamag-anak ng lolo mo. Kaya kamag-anak ko na rin. Ako din ang ninang noong nanay niya. Yang kapilyuhan mo, Estoryo, huwag mong dalhin dito Mababait ang mga tao dito. Ipagpasensya mo na ito, Jimboy, ha?" Sabi ko naman na ayos lang. Nagtanong ako kung nag-aaral ba si Estoryo at sabi naman ng matanda. Napatigil daw yon. Pero sa susunod na taon mag-aaral na ito. Sa simpleng pagsipat kong yun sa bahay, naging kaibigan ko na kaagad si Estoryo. Sabi noon na sasama daw siya sa akin bukas kapag pinandaw ang mga patibong. Kako, paano nalaman niya na yun ang ginagawa ko? "Sinundan kasi kita. Nakita ko yung ginagawa mo." Matapos makapagsalita ni Estoryo,
Nagulat ako. Papanong nasundan alam ko namang ako lang ang nagtungo doon. Tsaka wala akong napansing ibang tao maliban na lang sa nag-uuma sa may babaan banda eh. Sinundan ka niyan, hindi mo lang siguro napansin. O siya sige, maiwan ko na kayo at may pupuntahan lamang ako. Tanghali na ng mga panahon na ito. Umuwi ako noon. Tapos bumalik ka agad matapos kumain. Walang pasok dahil araw naman ng Sabado. Pero kahit na may klase ay napaglalaanan ko pa rin ang oras ng pamamandaw. Kapag galing sa eskwelahan, dumediretso ako doon sa may liblib. Bakit ang lugar at talagang pinamamahayan ito ng maraming ligaw na hayop. Sa ibaba malawak na sakahan, tapos matatanaw mula sa itaas ng pinupuntahan ko ang nayon. Hindi ko nga lang makita ang bahay namin kasi nga natatabunan ng maraming mga puno ng niyog yon. Naroroon sa silong ng bahay itong si Estorio. Sinabi kong sumama ito sa akin. Napangisi yon. Kala niya bukas pa daw pero sabi ko ay 2 beses dinadalaw ang patibong kapag walang klase. Nagkakandirit pa ito na wari ba tuwang-tuwa nun. Pero hindi maalis sa isip ko noon sa kung paano ako nasundan ito nang hindi ko man lang siya nakita. Nang makarating kami sa lugar ay walang huli. Sinuri lahat ng mga nakalatag na patibong pero wala. May sumablay, mga 2. Inayos ko ito at habang nangyayari yun ay nawala si Estorio. Tinatanaw ko ito pero hindi ko makita nun. Hanggang sa maya-maya lang ay nakarinig ako ng igik ng biik. Doon lang sa may unahan. Pinuntahan ko sa inaakalang nakahuli ng baboy ramo pero sa maniwala man kayo at sa hindi. Iniipit lamang ito ni Estorio. Nakahiga ito sa lupa at talagang hindi niya binibitawan ng baboy ramo. Sabi pa niya sa akin ay talian ko na daw ng baging. Kumuha ako ng abaka. May mga abaka doon na tanim sa lugar. Parang mga saging lamang ito pero matitibay ang hibla. Matapos matalian ay nagtanong ako sa kung paano niya nahuli ang hayop. Nakita ko kasi na gumagapang dyan sa unahan. Nagtago ako. Tapos dumaan sa may harapan ko kaya nilundagan ko na. Napapailing ako nun. Sa kauna-unahang beses ay doon pa lang ako nakasaksi ng nakahuli ng baboy na dinakmalang. Bagaman maliit lang ito pero napakaliksi at hindi madali itong mahuli. Maliban na lamang kapag nadalis sa patibong. Tuwang-tuwa ako siyempre. Pinagtulungan namin yung igaid o itali sa kabayan. Tapos binaba ng lugar. Na makita pa nga ito ng tatay ay labis na namanghayon. Nagtanong pa yon sa kung kuha ba ito sa patibong kako. Hindi. Dinakmalang ni Estorio. Si Estorio nga pala tay. Apo ni Lola Ilay. Dito na daw titira sa atin kasi nga namatay na yung mga magulang. Sa ano nga yung dahilan Estorio? Sa kuna? Opo, sa kuna. Na disgrasya po yung sinasakyan nila nun. Ay, pasensya ka na doon . May pinagdadaanan ka pala ako si Paterno. Tawagin mo na lang akong tiyo. Kamag-anak ko naman yung ituring sima ng Ilay . Tumangulang si Estorio. Itong baboy ay si tatay ang umasikaso. Tumulong na noon ang mga kapatid kong lalaki. Ako nga pala yung pinakabunso, Sir Seth. Nagtuloy-tuloy ang pagkakaibigan namin. At tuloy-tuloy din akong namamangha. Halos lahat na lang ata ng pagkakataon magugulat na lamang ako kasi nga may mga hindi inaasahang ginagawa itong si Estorio. Yung tipong parang iba siya kumpara sa karaniwang bata. Malakas ito tapos mabilis din tumakbo. Hanggang sa nag-aral at lagi kaming nagkakasabay. Magkakasundo talaga. Parang parehas lamang ng ugali. Kung hindi napatigil sa pag-aaral si Estorio, magkaklase sana kami noon. Hanggang sa ito na. Nag-edad 14 na ako. Mas matanda si Estorio ng 1 taon pero bansot ito. Hindi na pamamandaw ang trip namin noon kapag walang klase. Bagkos ay nangangapa ng hito sa isang ilog doon. Kung minsan ay namimingwit, kung hindi sa ilog sa may dagat. Kahit malayo ay nagagawa naming makarating sa dagat noon.
Ito mga magulang ko walang-wala lang. Alam naman kasi nilang mapagkakatiwalaan ako nun. Tandem pa si Istorio na talagang hindi mag-aalala mga ito. Itong mga sandaling namingwit kami sa dagat, sa may kabakawan. Bigla na lamang nawala si Istorio. Mataas na ang araw noon, malapit nang magtanghali. May baon naman kami kaya hindi malilipasan ng gutom. Ulam na lamang ang kulang kumbaga. Bali itong kuha namin ay yun na ang pangulam. Pero ayun na nga at nawala na naman si Istorio. Hindi na ito bago sa akin. Sanay na sanay ako kapag nawawala bigla ang kaibigan ko. Inaasahan ko noon nagugulatin na naman ako sa pagbungad nito. Naiisip ko na baka may hinuhuli na naman itong hayop. Marami pa namang bayawak sa lugar. Pero ang tagal bumalik, Sir Seth. Inabot na lamang yon ang pagtirik ng araw kasabay ng pagkalam ng sikmura ko. Dapat sa mga oras na ito nag-iihaw na si Istorio eh. Ganun kasing ginagawa namin. Kapag may huli si Istorio ang umaasikaso. Iniwan kong bingwit. Nagsisimula na akong sangbitin ng kaibigan ko. Hindi ko naman dapat ginagawa yon. Hinayaan ko lang kasi siya. Pero sa mga puntong ito ay may kakaiba na. Nakarating na ako sa may malapit na sa kabahayan. Hindi ko pa rin natatagpuan itong si Istorio. Nung pabalik na ay nakarinig ako ng pag-ungol, Sir Seth, na parabang taong pinapatay. Siyempre kinabahan ako noon kasi nga sa direksyong yon, doon ako dadaan eh. Kumbaga doon ko narinig ang ungol sa dinaanan ko kanina. Pero nilabanan ko yung takot. Binunot ko yung itak noon tapos nakikiramdam habang naglalakad sa napakahirap na landas. Napakaputik pa. Hanggang sa nakakita ako ng tao. Nakataob pero nakatagilid ang ulo. Tuguan. Wala ng buhay. Pero sa maniwala man kayo at sa hindi, Sir Seth, itong taong ito ay may napakapangit na mukha. Ang lalaki ng mga mata. Tapos yung nguso para bang nguso ng aso. Nakangusli ang mga ngiping hindi pantay at matutulis yon. Napapalunok ako ng laway. Sabi ko sa sarili ko kung hindi ako nagkakamali. Aswang itong taong ito pero bakit may aswang sa araw? Tumakbo ako ng mabilis noon at talagang nagkanda dapa-dapa pa. Hindi ko na binalikan ang bingwit ko. Dumiretso na ako noon sa lusutan namin ni Istorio. Hanggang sa biglang may sumambit sa pangalan ko. Boses ni Istorio. Napapayuko ako noon kasi nga sinisipat ko kung saan banda. Galing kasi ang boses sa loob ng bakawan. Hanggang sa nakita ko si Istorio. Nakaupo ito sa may malaking sanga ng bakaw. Doon banda sa kung saan kami namimingwit. Kinakawayan ako nito. Tapos sinabi pa noon sa kung saan daw ako pupunta. Bakit nagtatatakbo? Mabilis kong tinungo si Istorio at nang tuluyang makalapit dito ay sinabi kong umuwi na kami. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Dami mo namang sugat sa paa. May patay dun. Aswang yung patay. Saan ka ba galing? Hinahanap kita eh. Sumama yung sikmura ko eh. Dumumi ako. Ala ka namang dito sa tabi mo. Ano ka mo? May patay? Saan banda? Teka sandali. Dumumi ka? Tagal naman parang nagbakasyon ka. Doon. Nandun banda. Basta nakarinig ako ng ungol tapos nadaanan ko. Ewan ko kung bakit may ganun eh. Bumaba si Istorio. Tapos sinabing puntahan daw namin. Napatulala ako noon. Napakalakas ng loob niya. Hanggang sa napansin kong may mga dugo dito sa may batok niya. Para bang pinahiran tapos may hindi natanggal na dugo nun. Meron din sa damit. Tsaka bakit basa ang salawal niya? Kako anong nangyari at para atang naligo siya. Sabi niya naman baka ang nadampilang niyang lamok ito doon sa lugar kung saan siya dumumi. Tanong ko naman bakit basa yung salawal? Dito ay hindi na siya nagsalita pa. Hanggang sa nakarating kami sa lugar. Nakatitig kami sa labi tapos sinabi niyang aswang nga umano ang patay. Umalis na daw kami doon. Napakakalmado niya.
Naguguluhan ako. Ramdam kong may mali nun. Nung nasa may kalsada na kami ay bigla niyang nawalis yung damit niya. Yun bang tinaas na ito kasi nga naiinitan? Nanlaki ang mga mata ko gawa ng maraming galos. Sa may bandang balakang hanggang sa tiyan niya. Nagtanong na naman ako kung napano yun at sabi niya, nadulas daw siya. Parang napakaraming nangyari sa kanya nun, Sir Seth. Doon ko naisip na hindi kaya naroroon siya kanina habang may pinapatay na aswang. Yun bang nakasilay ito tapos nagulat at tumakbo. Tapos nagkaungas-ungas na siya nun kaya ang daming galos. Hindi na lamang ako nagtanong pa pero naninibago ako sa kanya. Para kasing may nililihim ito. Bumili kami noon na makakain. Tinapay tapos yung soft drinks na merienda. Hindi siya kumikibo. Parang may iniisip na malalim. Tapos kapag may napapasigaw sa lugar, ang bilis nitong makalingon. Para bang gulat na gulat pero nakasimangot ang mukha niya. Inoobserbahan ko lamang siya, Sir Seth. Hanggang sa nakauwi na kami noon tapos naghiwalay ng landas. Nababagabag ako. Binabalangkas kong maigi yung mga sinabi niya sa akin. Halatang hindi siya nagsasabi ng totoo. Kinabukasan, dahil sa walang pasok buhat ng holiday, pinuntahan ko sa Estoryo. Naliligo ito sa likod, sa drum na may lamang ulan. Napanganga ako gawa ng wala na siyang galos sa katawan. Alam ko kung ano ang tumatakbo sa isip niya, Sir Seth. Di ba nga may naglalaro ng kasagutan sa diwa niyo hinggil sa pagkatao nito? Pero hindi tayo tatalon sa paksang yon. Dadaling ko muna ang diwa niya sa kung paano ko natuklasan ang lahat ng paisa-isa. Nang makita niya ako ay kaagad nagtapis ng tuwalya. Nasaan na yung galos mo? Nawala sabi ko noon. Bigla siyang kumabig sa may haligi tapos kinakamot niya noon ang balakang niya hanggang dyan. Hanggang sa inalis niya ang tuwalya pero nakatabo ng kamay niya sa... Alam niyo na yon. Tumalikod yon. Natulala ako. Meron itong sugat pero hindi ito yung galos kahapon. Para bang kalmot na yon. Tsaka sariwang-sariwa. Parang kinalmot niya ito. Lumapit talaga ako at namumuti pang natuklap na balat. Sabi ko hindi yun yung nakita ko kahapon. Ito yun. Nabasa lang ng tubig kaya ganun. Baka namamalik mata ka lang. Hindi naman ganyan yan eh. Parang kinalmot mo yun ng sapilitan. Bakit ko naman gagawin sa sarili ko yung Jimboy? Ano ko baliw? Tsaka hindi ko magagawa tong ganito kalala no. Hindi naman mahaba yung kuko ko eh. Medyo at lalong lumakas ang kuryosidad ko noon kaya ako kinulit. Yung tipo ba na may gusto talaga ako malaman. Nahihiwagaan kasi ako pero wala eh. Panay naman yung tanggi. Ako pa yung nagmukhang ewan nun. Hanggang sa may sinabi ito sa akin. Wika noon ay sumama daw ako sa kanya sa kabilang nayon. Kako naman anong gagawin namin doon. Malayo pa naman yung kabilang nayon. Basta, gagala lang tayo. Kahit papano ibang lugar naman yung mapuntahan natin. Magdala na lang tayo ng bingwit. Ikaw ba? Anong gusto mong pagkaabala natin doon? Gumala na lang tayo. Tapos uwi kapag nagsawa na. Napobia ako dyan sa pamingwit eh. Tumango lang siya sa sagot ko pero umuwi muna ako kasi nga kukuha ako ng pera. May mga ipon ako. Galing ito sa baon ko na hindi ko ginagastos. Barya-barya lang baka kasi may magustuhan ako at mainggit lang kasi nga walang pambili kapag wala akong dala. So ayun na nga. Nakaalis kami. Tanghali na kami nang makarating. May kalayuan yon. Tsaka wala kaming hilig sa sakay. Naglalakad lamang kami noon. Ang nakakapagtaka. Oo at naroroon na kami pero kumakabig naman sa istoryo sa kakahuyan. Sabi nito sa kakahuyan daw kami gagala. Kako bakit? Ano to, mangangayam kami ng mga hayop? Ngumisi lang ito. Mamaya na lamang umano kasi nga sa araw na yon, makikilala ko na kung ano talaga siya. Para na rin maging panatag na ako sa mahabang panahong pagtataka.
hinggil sa mga hindi karaniwang bagay na nakikita ko sa kanya. Hindi ako nakapagsalita. Nakatitig lamang ako sa kanya habang naglalakad nun. Nauuna ito sa akin. Sabi ko na nga ba may lihim eh. Pero ang unang pumasok sa isip ko nun, baka marunong sa mga mahika. Narinig ko kasi sa tatay ko na yung mga magulang daw ni Estorio, lalo na yung nanay niya ay may kakaibang abilidad. Hanggang sa noong palusong na ang araw, huminto kami sa isang banda. Mga nasa pasado 1:00 ata ng hapon yon. Napakasukal. Nasa dalisdis kami ng padahilig na lupa. Ang ibaba, sakahan na may mga panakanakang bahay. Naupo siya sa malaking bato. Sumandal ako doon. Nakausli kasi ito tapos nasa itaas siya sa akin. Ang namutawing mga talata mula sa kanyang bibig ay para bang ayaw kong paniwalaan. Pero aminado ako noon na sumaklob sa katawan ko ang kilabot. Napakaseryoso niya, ni hindi man lamang pumiyok habang nagsasalita nun. Kagabi lang, ginambala kami. Siguro dahil yun sa pagkamatay ng aswang sa bakawan. 2, akala ko aatakihin si Lola. Gusto kong lumabas pero hawak ako nun ni Lola eh. Labis akong nagalit. Sabi ko sa sarili ko, bukas sumanda sila sa akin. Aswang yung pinunta natin dito. Paapatayin ko sila katulad ng pagpatay ko sa aswang dun sa nakita mo sa may bandang dagat. Kaya ako natagalan. Kasi nga inaabangan kong nagtatangka eh. Tapos ikaw pa yung punteriya. Kung hinayaan ko lang yun, baka may mangyari sa hindi maganda. Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Natatakot ako eh. Ano ba talaga? Paulit-ulit, Jimboy. Sabi ngang papatayin ko yung mga aswang na dumalaw kagabi. Hindi. Ikaw ba? Anong klase ka? Ang ibig ko sabihin, bakit mo nasabi na parang napakasimple lang sa'yo yung mga aswang? Aswang ako, Jimboy. Hindi mo ba nahalata? Mabilis, malakas at nawawala na lang bigla. Ang pagkamatay ng mga magulang ko, hindi aksidente yung dahilan. Bagkus yung pagprotekta sa sariling teritoryo kontra sa mga masasama at mararahas na aswang. Si Tatay Albularyo, si Nanay Aswang. Nagmana ako sa nanay ko. Alam ni Lola ang lahat, pero kumpiyansa ito sa akin kasi nga napalaki naman ako mabuti. Alam niyang hindi ako nananakit, alam niya na alam ko ang mga gagawin para pagkamalan na tao lang. Mamaya, matutunghayan mo. Ipapakita ko talaga sa'yo. Gusto ko lang na may kasama. Kasi alam ko na parang hindi na ako lalaki. Mamamatay ako dahil nga maraming banta. Kahit papaano malaman mo na isang mabait na aswang ako. Matapos nilang makapagsalita ay tumitig ito sa akin at kitang-kita ko mga mata niya na naging purong kulay itim. Ultimong yung buhok ko nun. Damang-dama kong parang nagtatayuan. Ramdam ko ang labis-labis na takot. Napaihi ako ng konti at gusto ko nang tumakbo. Lumundag pa ito sa harapan ko. Tapos tinukod ang kamay sa bato na kung saan napasalampak talaga ako sa batong yon. Sabi ko wag niya akong kakainin. Ariko, ba't ka nananampal? Para matauhan ka. Ba't naman kita kakainin? Nakakadiri ang tao, no? Tsaka hindi ako kumakain ng hilaw. Nakita mo naman, di ba? Para ka pang iiyak, ako lang naman to. Kakaiba ka kasi makatitig. Tapos yung mga mata mo parang itim na holen. Napakabaho pa ng hininga mo. Talagang kang papatay ka ng kapwa mo aswang. Hindi ko kapwa yon. Ang kapwa katulad ko mabuti. Kauri ko man pero hindi ko ito kikilalanin. Alam mo bang kauri lang din namin yung pumatay sa mga magulang ko? Paano mo mapapatay kung kauri lang? Magsinglakas lang kayo niyan. Iba ako kasi nga may karunungan ako. Naturuan ako ni tatay. Aswang na kaya magbitbit ng mga orasyon. Wala ka namang alam sa mga pinagsasasabi ko eh. Pwede ba wag ka nalang magtanong? Mahirap din kasi magpaliwanag, nakakalito. Hindi na ako nagsalita pa. Napapatango lang ako nun.
Bumalik siya sa itaas ng bato. Tumabi na lamang ako sa kanya sa may itaas. Hanggang sa tinuro niya yung 2 puno ng balete na para bang mag-asawa. Gawa ng ang mga sanga ay magkakaugnay. Sabi ni Istorio ay diyan daw dadaan mamaya ang mga aswang patungo sa amin. Itong pinagpupuslitan namin ay daanan ng mga aswang na yon. Ang lamang niya umano sa mga ito ay hindi siya na mararamdaman. Maliban na lang sa akin dahil nga tawa ko. Pero malaki umano ang magiging papel ko sa pagpatay sa mga aswang katulad ng ginawa niya doon sa isa. Magiging panggulo umano ako. At habang nalilito ang mga kalaban, madali niyang masusunggaban ng hindi nila namamalayan. Pagsapit ng mga 3:00 ay kumakalam ng sikmura ko. Pero tinitiis ko lang. Biglang bumaba si Istorio. Pagkatapos ay nagtago sa likod ng bato. Kako naman anong ginagawa niya. Paparating na yung isa. Lalapit yan sa'yo tapos ako nang bahala. Huwag ka matatakot kasi nga hindi naman buong aswang yung makikita mo. Maliban na lang sa gabi. Parang katulad lang nung nakita mo sa may bakawan. Ganun lang. Ganun ka rin ba? Teka talaga. Lalapit sa akin. Siguraduhin mo lang na walang mangyari sa akin ha. Dahil kapag nagulat ako, susundutin ko talaga yung mga mata mo. Nagpaliwanag si Istorio. Mas pangit daw siya sa aswang dito sa lugar. Bagamat kauri niya pero purong uri daw si Istorio. Wala naman siyang binanggit kung anong klaseng aswang basta ang sabi niyang purong uri. Tingin ko gabunan siya. Katulad na lang ng naipaliwanag na uri dun sa mga kwentong pinadala ng mga sender mo. Nakatitig lamang ako noon sa 2 puno ng balete. Mga nasa 30 metros ata ang layo nito sa kinaroroonan ko. Tapos nasa bababanda. Kaya nga kitang-kita talaga. Itong padahilig na lupa, balot ng mga baging. May parteng malalim tapos may nakaumbok. Parang pinamamahayan ng mga ahas ang lugar na yon. Mga ilang sandali lang ay nakakita ako ng tao na nakapatong doon sa puno ng balete. Nanlaki ang mga mata ko. Kako sa sarili paano siya nakarating doon. Nakatitig ako tapos hindi ko inaalis yung tingin ko doon sa may puno Pero basta na lamang lumitaw bigla na para bang engkanto tapos nakatanaw sa akin. Napapamura ako. Takot na takot ako nun. Pinariringgan ko si Istorio na nariyan na pero pagsipat ko naman sa likod ng bato, wala na siya doon. Yawa ka Istorio, huwag ka namang mag-iiwan. Walang tumutugon kahit anong sangbit ko sa kanya. Hanggang sa hindi ko na siya nakita pa. Pagbaling ko ng tingin doon sa tao, ganoon na lamang ang pagkapidlag ko gawa ng nakabungad na ito sa harapan ko mismo. Nasa ibaba ito ng bato. Nakatingala at nakasimangot. Matandang lalaki ito. Parang hindi naliligo. Mabaho tingnan. Yung mga mata ay kulay itim din. Hindi ako nakagalaw. Nanginginig ang katawan ko. Tuluyang bumigay ang pantog ko. Dumadagayday ang ihi ko doon sa bato. Hanggang sa ngumisi itong matanda at nagwika ng, "Anong ginagawa mo dito, bata? Mag-isa ka lang ba? Parang naliligaw ka. Gusto mo bang ihatid kita?" Bumuntong hininga ko. Tumayo tapos tinitigan ng walang pilok-pilok itong aswang na ito. Kahit na takot ako ay hindi ko pinakita sa kanya na natitinag ako nun. Kako sa kanya hindi ako nawawala. Siya ang nawawala at mawawalan pa ng buhay. Aba, palaban. Nangangamoy panghika pa nga Aakyatin kita dyan. Antayin mo ako. Kikilitiin ka lang naman nitong gagawin ko sa'yo. Ang sarap mo. Naudlot ang pagsasalita nun. Habang ako naman ay gulat na gulat. Paano ba naman kasi ay biglang sinunggaban nito ni Istorio
Ni hindi ko alam kung saan galing ito, basta baklas ang lalamunan nitong matandang ito. Nanginig ang katawan habang tumutumba sa lupa. Nasa gilid lamang si Estorio. Nakaupo na para bang napapusturang tatakbo sa track and field, sabay sabing, "Tara na, sibat na tayo. Doon tayo sa isa. Puntahan natin ang bahay." Hindi ako nakapagsalita. Tumango lamang ako at talagang manghang-mangha nun. Sa kabila ng nakakarimarim na nasilayan ko noon namayani sa akin ang nakakamanghang galawan ni Estorio. Para bang sanay na sanay. Sumunod ako sa kanya. Duguan ang kanyang kamay. Ang itim ng mga kuko niya na medyo nakausli ng konti. Dinakma niya siguro yung lalamunan ng ganun kabilis lang. Siguro ay ganun din ang pinatay niya sa bakawan. Gawa ng wasak din yung lalamunan nun Ang lakas ng pagkabog ng dibdib ko, Sir Seth. Hindi mapapantayan ng kaba ko nun. Samantalang si Estorio ay napakakalmado lang. Akala ko'y malapit lang. Pero inabot kami noon ng takip silim at doon pa lamang siya huminto. Nasa may ilog yon. Karugtong ito ng ilog na sinasahid namin kapag nanguhuli ng hito at tilapia. Tapos namimingwit din. Napakaliblib. Mamasa-masa pa mga damo doon at malamig ang lugar. Kako napakalayo naman tapos malapit ng gumabi. Ang sabi naman ni Estorio ay nasa unahan daw ang bahay. Kung kanina ay papiyaw lamang ng aswang ang nakita ko. Ngayon buo na. Paparating na ang aswang. Haharapin niya ito nang hindi umano siya magtatago. Nasa maliit na espasyo kami. Napapalibutan ng mga abaka at kawayan. Tapos may mga kung anong tanim doon na parang gabi. Ang lalaki ng dahon. Ang tawag ata dito, bisol Basta ganun. Medyo madilim kung kaya mas lalo akong kinabahan. Ilang mga sandali lang ay may taong paparating nun. Tama si Estorio. At kung kanina ay matanda ang nakita ko. Ngayon ay sakto lamang ang edad niya. Habang papalapit ito ay nakikita ko na nagbabago ang itsura. Kapag napapadaan sa isang puno ay nagiging halimaw. Pagkalampas naman sa isa pang puno ay balik sa tao na. Hanggang sa bumungad ang napakapangit na itsura sa harapan mismo namin. Mga 3 di pa lamang ang layo nito. Nakayuko ito ng bahagya. Mabalahibo ang likod hanggang balikat. At yung mukha, tao na may sa pagkaaso. Yung tuhod ay parang baliktad. Napakapit ako noon kay Estorio pero hindi ko alam na nasaan yung aswang na rin pala ito. Itim siya na may halong parang mga uban. Itong nagpapaitim sa kanya ay balahibo tapos sa mukha. Asong-aso talaga. Maliit nga lang siya kumpara dun sa isa. Wika ni Estorio ay sakto umano dahil 2 araw lang kabilugan na ng buwan. At magagamit niyang anyo niya hanggang sa kabilugan ng buwan sa pagpatay ng mga kauri niyang sobrang pasaway. Sinunggaban ni Estorio itong nasa harapan namin. Napakabig ako noon sa may gilid. Tumungtong sa tumbang puno ng abaka. Parang mga asong nag-aaway, pero mas malakas ang kalabugan. Nakarating na doon sa may ilog at kitang-kita ko talaga ang lahat. Namumula ang ilog buhat ng mga dugong galing ata sa mga pinsala nila sa isa't isa. Hanggang sa bigla na lamang sumuray itong isang aswang. Hindi ko alam kung bakit. Nanginig patungo sa tabi at natumba sa putikan. Pumatong si Estorio at binunot ang lalamunan sabay sabing, "Tara na, sibat na tayo. Uwi na tayo." Wika nito. At dinakma na lamang ako noon na parabang batang paslit. Inipit ako sa may kili-kili niya at tumakbo ng pagkabilis-bilis nun. Napapasuka ako. Nahihilo at talagang hindi magkawari ang itsura ko. Ang dami pang galas sa mukha ko kasi nga dumaan ito sa napakasukal. Napakabilis. Hanggang sa maya-maya pahina na ng pahina at lumuhod ito sa lupa. Ako naman ay dumausdos pa ibaba. Kasi nga padahilig ang lupa doon.
Nasa may lagayan na kami ng mga patibong salabuyo. Naroroon na kami sa lugar kung saan sa ibaba nito ay bahay na namin. Umuubo si Istoryo. Sumusuka ng dugo at hingal na hingal. Bumalik na ito sa kanyang anyong tao. Pero may parte pa rin sa katawan niyang mabalahibo nun. May sugat po siya sa batok, sa may bandang kaliwang balikat. At meron din sa mga bisig niya. Nakaluhod pa rin siya sa lupa at sinabing mauna na daw akong umuwi noon. Kako naman papano na siya. Ililito ko lang yung mga bakas ko para sakaling may sumunod. Hindi nila malalaman kung saan ako nakatira. Basta umuwi ka na kasi nga mamaya pa ako uwi. Tumango na lamang ako noon. Pagkarating ko sa bahay ay naroroon si Lola Ilay. Kausap niya si tatay. Na makita ko ay nagtataka mang ito kung bakit marami akong galos doon. Sinabi kong hinabol kami ng malaking baboy ramo. Si Istoryo ay naroroon pa at pinauna lang ako. Ano ka mo? Baboy ramo? Meron ba dito sa atin nun sing laki naman ng biki mga kadalasang naririto ah? Biglang sumabat si Lola Ilay sa sinabi ni Tatay Paterno. Pero napapansin ko sa mukha niyang pag-aalala. Meron, Paterno. Nakarating siguro sila doon sa kabilang banda. Napagala ako doon at nakakita ko na malaking baboy. Kala ko pa'y aswang. Kaya pala ginabi. Kayo talaga kung saan-saan na lamang kayo nagpupunta. Ay, siya sige mauna na ako, Paterno. Baka naroroon na yung apo ko. Mabilis na umuwi si Lola Ilay. Aligagang-aligaga siya tingnan. Napansin pa nga ni tatay ang kakaibang reaksyon nun eh. Pero nabaling kagad ang atensyon nito sa akin. Maligo na daw ako tapos gamutin yung mga sugat ko. Lagot daw ako nito kapag dumating si nanay. Naligo naman ako kahit pasmado ang katawan. Sinisipat ko ang bahay nila Lola Ilay. Naroroon si Lola Ilay sa beranda nila. Nakatanaw sa malayo na parabang alam kong saang direksyon si Istoryo. Pagkatapos kong maligo noon at nagbihis ay nagtungo ako sa bahay ni Lola Ilay. Hindi kasi ako napapanatag. Gusto kong malaman ang kalagayan ni Istoryo, lalo't may mga sugat ito na malala. Pagkabungad ko sa beranda ay tinanong ako ni Lola Ilay. Saan daw ba kami galing? Pakiramdam niya kasi umano ay nagsisinungaling ako kanina. Doon ko na kinuwento ang lahat na nalaman ko ng aswang si Istoryo. Ultimo ang pinagdaanan ng pamilya nito. Tapos pinapatay ni Istoryo mga masasamang aswang. Sinabi ko na 3 na ang napatay. Kasama na yung pinatay niya sa bakawan sa may dagat. Hala ka, pinakita niya na sa'yo. Teka nga, tama ba yung narinig ko? Pumapatay ng aswang si Istoryo. Hindi niya naisip ang panganib na mangyayari sa hinaharap. Dapat hindi na lang siya nakialam. Hindi ko po masasagot yan, Lola Ilay. Siya lang kasi yung nagdidesisyon tapos kanina niya pa inamin yung lahat eh. Nakakatakot po siya. Halimaw na alimaw. Aswang ka din po ba, Lola? Tumitig sa akin ang matanda at tumango. Aswang daw siya pero hindi siya sinusumpong ng madalas. Hindi katulad dati na halos buwan-buwan. Ngayon ay nakakaya niya ng pigilan ng sarili. Kagabi nga lang daw ay parang sasabog na ang pagiging aswang niya pero tinitiis niya. At hindi hinayaan ang sarili na maging aswang noon kasi nga isang malaking kaguluhan kapag ginawa niya yon. Matanda na siya at matagal daw ibalik ang sarili sa pag-aanyong tao. Ang sinabi ni Istoryo sa akin ay hindi naman daw sumpong. Baka atakihin daw kayo. Kaya nga daw siya naghunos diri nun eh. Aatakihin hindi sa sakit dong. Kung hindi sa pagiging aswang. Alam niyo ni Istoryo. Alam niya din na mahihirapan akong ibalik sa normal ang sarili ko kapag inatake na ako sa pagiging aswang. Pero itong batang ito, bakit niya pa kasi pinakialaman? Mamaya pagagalitan ko yon pero... Dong, wag mong pagsasabi sa iba yung mga sinabi ko sa'yo Maging sa kung ano si Istoryo. Oo naman po, kaibigan ko po siya tapos parang lola ko na rin po kayo. May mga sugat lang po si Istoryo. Malala yung mga tinamo niya. Sabi niya sa akin ililigaw niya yung bakas. Ano po ba yung ibig sabihin nun?
Sabi ni Lola Ilay ay itong bakas ay partikular lamang ito sa mga aswang. Palatandaan sa kung saan dadaan at saan ang teritoryo. Kaya nililito para malihis at hindi matunto ng mga kalaban. Marami daw uri ng bakas. Pwedeng dura, tapak, orasyon at mga puno. Magaling makiramdam ang mga aswang at madali lang matukoy ang mga bakas. Hanggang sa dumating si Estorio. Mga pasado 8:00 na noon. Yung pagtakbo niya na bitbit ako, nasa 5 minuto lang. Mabilis pa yun sa LBC, Sir Seth. Nagtataka ako kasi nga nang masilayan ko ito. Wala na itong mga sugat eh. May mga dugo pero walang sugat. Natanong ko yun sa kung paano nawala at ang sabi niya, mabilis daw silang gumaling. Si Lola Ilay ay may kung anong ginagawa doon sa dinaanan ni Estorio. Pagkapanik nito ng bahay, sermon ang inabot ng kaibigan ko. Kitang-kita ko kung paano siya paluin ni Lola nun. Umiiyak yun. Mantakin yung umiyak samantalang napakabagsik na aswang yan. Nagmamakaawa pa nga na itigil na yung pagpalo sa kanya eh. Sabi ni Lola Ilay sa susunod ay bibitayin niya na daw si Estorio. Kung gagala dahil sa layaw ay gala lang at huwag nang pakialaman ng ibang aswang nun. Lola naman eh, pwede bang magpaliwanag muna? May nagbabanta kasi dito sa pangit na to. Hindi naman pwedeng hayaan ko kasi nga baka kumapano pa. Kaya pinatay ko yung aswang doon habang namimingwit kami. Hindi ko naman alam na gaganti yung kauri. Natukoy kung saan ako nakatira. Aray ko la, mas masakit pa sa kalmot ng aswang yung 4 na pirasong walis tingting eh. Iniligaw mo pa yung aswang sakaling may sumunod. Alam na mga yun na taga rito ka. Napakaungas mo. Mapipilitan ako nitong protektahan ka sa oras na may gumambala na naman. Tapos diyari tayo sa mga tao. May punto naman si Lola Ilay. Para bang naiintindihan ko na yung buhay ng aswang. Ganun pala talaga kadelikado ang mga ito at ganun din kadelikado ang buhay nila sa mga banta. Pero sa kabutihang palad, sa mga sumunod na araw ay wala namang gumambala dito. Ito din ay ayon kay Estorio. Grounded si Estorio noon ng 1 buwan. Hindi pwedeng gumala. Wala namang problema, gawa ng naroroon naman ako. Lagi ito may kausap. Umabot na lamang yun ng mga ilang linggo hanggang sa buwan. Wala namang bumisitang kalabang aswang. Ako noon walang patid sa pagsubaybay sa lahat. Dinadala ako lagi ni Estorio tapos nalaman ko na may marami palang aswang sa amin. Ang iba'y namumuhay lang na parang tao. Hindi ko talaga halos mapaniwalaan na yung kumari pa ng nanay ko, aswang din pala yun. Maging isa sa mga kamag-aral ko na babae, may lahi. Para na nga ding aswang ako nun kasi nga ang dami ko talagang natutunan sa kanya. Sino bang mag-aakala, Sir Seth, na itong bata na tumira sa lugar tapos apo ni Lola Ilay? Isang aswang pala. Na kahit ultimong itong si Lola Ilay na matagal na naming nakakasama, isa ding aswang.